And this morning, para mas lalo pang sumigla ang umaga ng mga viewers natin, ay aalamin natin ang bagong programa ng Philippine Development Plan. Of course, kasama ang dynamic duo. Yan ang makulit na tambalan ni Pilo at Angas. Panoorin na natin ngayon sa Pilo TV. Ang kalikasan, kailangan natin pangalagaan ang puno, ang dagat, ang hangin. Ganyan ka-importante ang kalikasan. Nanamnangin natin ang simoy ng hangin. Imagine mo yung mga ibon nililipad. Malaya. Kumakain ng bulate. Ng uod. Anyway, time's up. Boys and girls, please submit your papers right now. Hey, this is for industrialists. Wait. Yeah. Perpetually. Good. Very good, very good. Oh, five papers. Dito. Nasa yung papers mo? Bakit wala naman ito? Bakit wala naman itong bond paper mo? Anong walang laman? Hindi niyo po ba nakikita? Nag-drawing ako dyan ng maraming damo, puno, kalabaw. May kinalaman yan sa kalikasan. Puno, damo, kalabaw. May kinalaman sa kalikasan. Kalikasan? Eh, wala naman ako nakita eh. Sir, di ba nga, merong kalabaw? So, syempre, kinain niya na yung mga damo at yung mga puno. Sa magaling eh, sa kalokohan eh. Sana naman, no? Kung ang damo, wala na, hindi kalabaw din, no? Pero hindi eh, kalokohan pa rin ito eh. Kasi nga, syempre, di ba, wala nang damo, wala nang puno. Eh, saan pupunta yung kalabaw? Di wala na siyang kakainin. Eh, di umalis na. Hindi na ito nakakailayan eh. Pero matagal na yung ginagawa ng solusyon. No? Kaya dapat makisa tayo sa kanila. Naalala mo ba yung Philippine Development Plan? Oo naman, naalala ko yun. Ano nga yun? PDP, ang plano ng administrasyon ni Pinoy para sa atin. Pero sa lahat, para bigyan tayo ng maayos na buhay. Maayos na buhay. Paano? Ay, yan no? Di ba nga ang PDP nahahati sa 5 cluster? Isa dito ay ang cluster ng paghahanda sa nababagong klima. Ito ay para bawasan ang peligro-dulot ng mga kalaban. Kalaban? Sino? Sino? Asan? Asan? Sila nga, yan mo. Mga bagyo, yung mga kalaban natin, landslide, pagbaha, matinding sikat ng Alam araw, mo kung ano. at iba pang uri ng kalamidad. Ibig mong sabihin sa pamag PDP, mapapagandaan natin ang mga sakuna? Tama! Tamang-tama ang sinasabi mo kasi sa cluster ng paghahanda sa nagbabagong klima, nakalagay ang mga paraan at mga programa ng pamahalaan para paghandaan ang mga paparating na sakuna. Kaya sa ganun, ay mabawasan din yung mga piligrong dala nito sa tao at sa kanilang ari-arian. Isa na sa mga programa niyan, ang Project NOAA. Ah! Project NOAA! Ito di ba yung National Operational Assessment of Hazards ng Department of Science and Technology? Gumagamit sila dito ng makabagong teknolohiya para makita ang mga lugar na mabilis bahain at mga lugar na delikado sa landslide. Tama ka dyan! Sa Project NOAA, gumagamit din sila ng mga automated weighing gauges para matukoy ang dami ng tubig ulan at maging pasehan ito kung babaha o hindi. Para
Ano yun? Abisuhan ka agad ng publiko at maghanda bago pa dumating isang sakuna. At makikita mo rin sa website nila na dost.gov.ph kung matindi ba ang sikat ng araw sa isang lugar o kung gaano kalakas ang ulan dito. That's true. Kaya kung may mga tanong ka na may kinalaman sa lagay ng panahon, punta ka lang sa website ng Project NOAA. Mas maganda kung lagi mong alam ang lagay ng panahon para lagi kang handa. Alam mo, total, pinag-usapan na rin natin ang climate change. May narinig akong People's Survival Fund eh. Para saan yun? Teka lang ha. Ito yung bagong batas sa People's Survival Fund. Nahaglaan ng gobyerno ng 1 bilyon na budget. 1 bilyon na budget! 1 bilyon! Yes! Kada taon para pondohan ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga programa na may kinalaman sa climate change. Halimbawa, bumabaha sa Marikina. Pwede ba nating maggamit itong People's Survival Fund? Oo naman, no? Aagapay kasi itong pondo na ito sa mga lokal na pamahalaan. Pwede rin na magamit ang pondo nito sa pag-monitor at pagkukontrol na dala ng mga sakuna tulad ng pagbaha. Grabe na talaga itong dala ng nagbabagong klima. Napansin mo ba? Ang tindi ng init. Oo nga eh. Actually, kita mo, oh. Nangingitim ako. Oo nga, dahil sa tindi ng init yan. Pero may paalala ang Department of Health sa atin para maiwasan ang mga sakit na dulot ng pagbagong klima sa sobrang init. Alam mo ba yun? Aba, syempre. Una na dyan, ugaliin ang madalas sa paglilinis ng katawan para hindi bahayan ng bakterya. Galing! 2. Ugaliin uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig kada araw para hindi ma-dehydrate at ma-heat stroke. Ikatlo, dahil madalas magkasakit ang mga bata sa panahon ng tag-init, dapat ugaliin din ng mga magulang na punasan at linisan sila ng katawan dahil kung hindi, dadami ang kanyang mga kuto, kakalat at pa. Yak! 4. Kung may, pulutong at tigtas ang mga bata, kaya na lang muna sila sa loob ng bahay para hindi makahawa. 5. Kung mag-outing naman kayo, iwasan ang paghahanda ng mga pagkain na mabilis mapanis para maiwasan ang pagsusuka at pagtatae at dapat ugaliin din ang pagdadala ng first aid o medical kit. Bibinata ka na naman. Anyway, ika-6. Uglain ang paghuhugas ng kamay at takpan ang bibig sa tuwing hahatsing para maiwasan ang pagkalat ng sakit. 7. Iwasan ang pagbababad sa arawan mula alas 10 hanggang alas 2 para maiwasan ang sunburn. Maganda rin ang maglagay tayo ng sunscreen na SPF 30 o 30 minutos bago tayo lumabas sa arawan. At uso rin ngayon sa tag-init yung kagat ng aso. Kaya pag kinagat ka, agad hugasan ng sugat at dahil sa dalhin sa ospital yung biktima, no? Yung may-ari naman, siguraduhin na nabakunahan ito ng anti-rabies. Ha! Dali! Hey, aso! Aso, aso.